gaya ng nabanggit ko kanina, ating pong tatalakay ngayon sa mga pangaral natin tuwing linggo ay sa Aklat ng Romans kasi nga doon tayo nakatuon ngayon. Ginagawa natin, hinihimay natin siya verse by verse para maipaliwanag natin sa lahat. Sa isang Christian, importante na malaman niya ang katayuan niya sa kasalukuyan. Kasi lahat tayo dapat alam natin ano ba ang natin relationship sa Panginoon. Ano ba ang dapat natin gawin sa Kanya sa ngayon na tayo ay napalaya niya na sa kasalanan. Yun ang isang malaking katotohanan. Kaya tayo nandito ngayon nakakapagpuri sa Kanya kasi sa ginawa niya sa tawad ng ating kasalanan. So, pag sinasabi kasi, marami na tayong babanggitin sa Bible, sa preaching natin ngayon. Pag sinasabing the law, batas. Pag sinabi ng Biblia, binanggit ng Biblia tungkol sa batas, law, hindi lamang yung 10 utos yun sinasabi. Yung lahat ng ibinigay doon sa Old Testament na mga utos, seremonya, mga rituals, at yung mga kung ano-ano pang batas kay Moses, na isinalin sa unang 5 aklat. Doon po yun. So, kasama na po doon yung kaya nga sinasabi sa atin, pagka tayo na kay Kristo, tayo pinalaya na sa batas. Hindi ibig sabihin, we can live carelessly, wala na tayong pakialam sa batas. Ibig sabihin nun, ang mga bagay na yon na hindi na natin kailangan gawin. Kamukha ng mga ceremonials, mga ritual laws, na nung wala pa si Kristo, kailangan gawin yon para magkaroon ng kapatawaran ng mga mananampalataya nun. Pero ngayon, binigyan na tayo ng pagbabago sa mga ceremonial, mga ritual laws, wala na yun. Kasi nga, ginampanan na ni Kristo lahat ng kailangan para ang paglapit sa Kanya, ang pagpapatawad, which is involved doon ceremonial, rituals, and other laws na ibinigay sa ating sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Pero ngayon, kailangan maintindihan natin anong relationship pa natin sa law. Kung lahat pala yun ay tinupad na ni Kristo, tinapos niya na sa atin. Kasi kailangan maging malinaw sa atin na although tinupad ni Kristo ang lahat ng batas at ang iba ay naging obsolete na dahil sa kanyang pagkakamatay, sabi nga makakalapit na tayo sa kanya, hindi na natin kailangan ng templo, hindi na natin kailangan ng tabernacle o ano pang mga struktura ng kamay, hindi na natin kailangan ng pare, hindi na kailangan may mamagitan sa ating tao, hindi kamukha noon. Lahat ay dadaan sa pare. Ngayon, sabi, makakadiretso na tayo sa Diyos. Yun ang pinakamagandang situation natin ng mga mananampalataya sa bagong tipan. So, pinalaya na tayo. Pero ngayon, pag pinalaya na tayo, kailangan malagay sa isip natin, pinalaya tayo saan? So, malaya na ako saan? Malaya na ba akong gumawa ng kasalanan? Ang sabi ng Biblia, pinagkadiinan? Hindi. Parang sumigaw yung Biblia. Sabi, no! Hindi mo dapat abusuhin ang iyong freedom, ang grasya ng Diyos na pinatawad ka na at lalo ka pang gagawa ng kasalanan. Hindi. Na ang ibig sabihin ngayon, iba na ang relationship mo sa atin. Bakit ba binigay ang sa atin? Kasi nga, yung una, isa lang ang utos ng Diyos, hindi pa nasunod eh. Ang sabi, huwag mong kainin yan. Wala pang batas noon. Isa lang ang pinagbilin. Isa lang ang malinaw na malinaw. Wala naman talagang dapat hindi na magkaaroon si Eva at si Adan ng confusion. Alin po ba? Sinabi na, ito, tinuro na, ito, huwag mong kakainin, huwag mong, dahil pag kinain ko to, ikaw ay mamamatay. Ang linaw na. Pero ano pa ang nangyari? Sinuway pa rin. Kinain pa rin. Kaya pumasok ang kamatayan sa atin. Tayo ngayon ay namana ang sinful nature ni Adan. Hindi natin pwedeng sabihin, kasalanan niya po yun eh. Bakit ako kasama diyan? Kasi nga, inilalang tayo galing sa kanya. Namana natin kanyang kasalanang kasarian. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos na sa imposibleng sitwasyon natin na hindi natin kayang pagbayaran, hindi natin kayang ibalik ang ating sariling relasyon sa Diyos kahit dahil nga naputol sa kasalanan. Gumawa siya ng paraan. Pinadala niya ang kanyang. Tayo ay, kung tayo ay kakapit, niniwala kay Kristo, siya ang ating daan sa kabutihan,
parang lahat ng pinag-utos ng Panginoon ay ating kasunod sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga sabi na tanggap natin ating righteousness, ang ating pong tamang tayuan sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. So yun po ang kabigatan ng ating sitwasyon. So pagkatapos ng magkasala si Adan at si Eva, tsaka palang lumabas yung Ten Commandments. Doon palang ibinigay kay Moses noon. So, ngayon, ang mga tao na noon ay hindi nila ay mali. Basta sinasabihan na lang sila ng mga propeta, huwag niyong gawin to, huwag niyong gawin yan. O ganito. So, para maging malinaw, pinadala ng Panginoon ang kanyang 10 utos. Unang-una. So, alam na naman natin. Ang nangyari ngayon, dahil nga sa makasalanan tayo, alam niyo, kung mapapansin niyo kahit lumalabas yan sa mga bata, pag sinabi niyong wag, lalo nilang gagawin. Huwag mong bubuksan yung aparador na yan. Huwag mong pupuntahan yung lugar na yan. Lalo nilang pupuntahan. Di ba pag sinabing no? Kaya yun, hindi natin sinisip yung mga babies. Pero lumalabas na, makikita niyo yung pagsuway ng tao. Pag sinabing wag, lalo natin pagpupursigihan wag. Kaya ang sabi ng Romans, nang lumabas ang batas, lalong naging mas malinaw sa tao ang sinabing wag, ang kasalanan. Pero ang batas ngayon, hindi naman tinulungan ng tao na sinasabi lang, nagsinungaling ka, ikaw nagnakaw ka, ikaw nangulonyo ka. So na-realize ng tao, oo nga po, ano gagawin ko? Walang sinasabi ang batas. Walang sinasabi, paano mo gagawin ngayon? Paano ka mahihinto sa pagsisinungaling? Paano ka maghihinto sa pagnanakaw? Kaya nga ang sabi, kung sa batas lang tayo aasa, lalo tayong madidiin sa kasalanan. Walang magsasabing paraan. Hindi ka mukha ng passion ng Panginoon. Anak, eto ang gawin mo, tutulungan kita. Kaya yun ang kaibahan, malaking kaibahan kung ang tao ay aasa sa batas o aasa sa grasya ng Panginoon. Ang batas ay lalo kang ididiin. Pag nagsinungaling ka, alam mo ba kanina, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nangalunya, yung mata mo, titignan mo kanina, ano na naman ang sinabi ng bibig ko? Ganun lang ang sinasabi ng batas. Pinapalinaw ang ating kasalanan. Kaya nga ang tao lalong nanglulumo, lalong nadadapa, kasi lahat ng sabihin niya, lahat ng gawin niya ay mali, kasalanan, which is totoo naman. Lahat ng pag-iisip natin, describe ng Bible, kaya kailangan tayong tulungan ng Diyos. Kasi on our own, hindi natin siya kaharapin, hindi natin siya gugustuhin kasi nababalot tayo ng kasalanan. Ang sabi, punong-puno ka ng kasalanan. Ang puso mo ay mandaraya, ang mata mo ay makasalanan, ang kamay mo ay makasalanan. Kaya mabuti na lang tinulungan tayo ng Diyos. So, ang grasya ng Panginoon sa bawat mananampalataya ngayon ay dumating sa Kanya, tinulungang maging malambot ang puso natin, tinulungang mabuksan ang mata natin para makita natin grasya ng Panginoon ang Ebanghelyo. Okay? So, ibig sabihin ngayon na ang tayong mga Kristiyano, baliwala na yung batas, hindi po. Ma-realize natin ngayon na yung palang batas na hindi natin masunod, sinunod ni Kristo, at yung hindi natin pagsunod, pinayaran niya ang lahat ng kaparusahan. So ngayon, ano ang relationship natin? Susundin kayo natin ang batas ngayon ng may kalakasan na kasama nito. Bibigyan niya tayo ng righteousness, bibigyan niya tayo ng paraan, i-remind tayo, pinadala niya ang Holy Spirit sa atin to prompt us kung may mali, kung mayroon tayong dapat kumpisal. Binigay niya sa atin ang salita ng Panginoon. Kumpleto na ang salita ng Panginoon. Itinayo niya ang simbahan para maging kalakasan, maging shelter, maging magpapaalala sa mga makasalanan. Ibinigay niya ang mga kapatiran natin. Tayo, bawat isa sa atin, is our gift from God. Para tayo ay lumakad ng tuwid. So, paano pa ngayon tayo manghihina? Binigay na ng Panginoon at ang paraan. So, tinulungan niya tayo. Ngayon po, ang batas ngayon, lalong magiging sensitive tayo. Kasi, binayaran na pala ni Jesus yun at kailangan hindi ko nagawin yun. So, nagiging mas malinaw sa atin ang inuutos ng batas at sumusunod na tayo hindi sa takot. Kasi noon, natatakot tayo. Nagnakaw ako, paparusahan ako ng Diyos, papupunta ako sa impyerno. Ano ang gagawin ko? Galit sa akin ng Diyos.
ka ba? Ano po ang ano ko, kondisyon ko ngayon? Anong pag-asa ko? Puro hopelessness, puro condemnation, puro guilt ang ginawa sa atin ng batas noon. So ngayon, alam natin ang batas, pero alam natin na ang relationship natin sa Kanya is to become aware. Yung halimbawa nga, yung 10 utos na susundin natin. Kasi nga, alam natin, kailangan mag-realize natin. Kasi pag hindi natin ang isang bagay kasi pag hindi natin alam ang resulta, ang bigat na pinagdaanan, para yon ay masunod natin, babaliwaliin natin eh. Kung alam natin na matay si Kristo dahil tayo nagtakaw, sinungaling, kung ano pang ginawa natin kasamaan, mas matutulungan tayo ngayon na sumunod. Okay? So ngayon, ang sabi ng scripture ngayon, na tayo ay but now. Kaya po, pinapaalala ng Biblia ang nakaraan natin at nire-remind ang ating sitwasyon. Kaya ang sabi, but now, ngayon, dapat, but now, tayo siya, no, dapat alam natin na tayo ay sa batas. We have been released from the law. Ano tayo nang release? Hindi, ibig sabihin, hindi na tayo hawak ng kasalanan. Lahat ng kilos natin ay condemnation, guilt, ihiyan, takot ng Panginoon. Kung hindi, ang batas ay nakikita natin, pero meron na tayo kalakasang sumunod. Okay, so hindi na sa takot. Marami kasi sa atin natatakot. Kaya sumusunod tayo kasi natatakot. Sabi nga, we died to it. Okay. Pag sinabi po ng Biblia lagi na we died to it, we died to our sin, we died to ourselves, ang ibig sabihin nun, namatay na tayo sa kasalanan o namatay na tayo sa ating ibig sabihin, naputol na. Naputol na ang dati nating relasyon sa ating buhay. Naputol na ang relasyon natin o ang pagkatakot natin sa batas. Kaya nga sabi, we died to it. Anong it po? Yung batas, namatay na tayo doon. Ibig sabihin, iba na ang relasyon. Iba na ang relasyon sa atin ng batas. It's reminding us to do what is right and it will cause us to tatakbo ngayon tayo kay Kristo. Hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Halimbawa nga lang po, example, ang pagsisinungaling. Pag hindi tayo sabi ng totoo, and then we have the grace of God, the Holy Spirit telling us, anak, magsabi ka ng kasinungalingan. Ngayon, papasok ngayon, hindi na papasok ang takot. Ang takot. Kasi nga, yun ang dati nating relasyon sa batas. Takot tayo, ano gagawin sa akin ngayon? Paano ko ngayon ito makukorek? Walang sinasabi. Pero ngayon, iba na. Ang kapangyarihan noon, kaya sinasabi, may power pa, for we died to it and no longer captive to its power. Napalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kapangyarihan ng kasalanan is to bring us to death. Bigyan tayo ng kamatayan. Paalala sa atin, tayo patay, pupunta sa impyerno, kanan, madumi. Malayo tayo sa Diyos. Yun ang laging pumapasok. Kasi nga, pag lagi mong pinapaalala, malayo ko sa Diyos, galit sa iyo ang Diyos, ikaw ay makasalanan, ikaw ay pupunta sa impyerno. Ang tao, ang mangyayari, matatakot lang siya. Pero hindi siya tutulungang magbago. Isipin niyo po, ganun din nangyayari sa mga bata. Di ba, pag puro takot, papaluin kita, luluhod ka dyan, makukulong ka dun sa kwarto mo. Pag puro takot, ang bata ay takot na hindi niya gagawin. Pero pag handa ka, gawin na. Kasi sinunod lang niya dahil sa takot sa'yo. Hindi ka mukha nung pag tinuruan mo, anak, wag mong gawin yan kasi ganito ang mangyayari. Alam mo, pag ginawa mo yan, nalulungkot ako na babahala ako sa nangyayari sa'yo. So yung bata ngayon, na-realize niya, yung palang ginagawa ko, at tatay ko, at nanay ko, ay gagambala, nawawala, nababawasan ang kanilang pag-ibig sa akin, naaapektuhan ang relasyon ko. Di ba mas ang bata ay
mas mas umiiwas siya sa kasalanan. Imbis na puro takot, condemnation, palo, sampal, kurot, ang ibibigay ko sa iyo pag gumawa ka. Pero pag explain din sa kanya, hindi niya yung impact sa iyo, yung impact sa kinabukasan niya, yung impact doon sa relasyon niya sa ibang. So yun ang inalis ngayon sa atin. Kundi puro takot, condemnation, guilt. Okay? So pag wala na yun, nag-iiba na ang ating relasyon sa Diyos. Ngayong umaga, sinasabi, mag-iiba na rin ang iyong pagsiserve sa Kanya. Kaya sabi, now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living. Ang old way na para magsilbi sa Panginoon noon ay kailangan gumawa ka ng maganda, mai-impress ang tao, mabibighani sa iyo ang mga pamilya mo, puro pakitang tao. Puro puro pakitang labas lamang. Okay? Yun ang inaano mo kasi para malaman nila, sumunod ka. Hindi ka na ngayon gumagawa ng kasamaan, nakikita namin yan, ginagawa mo. So, ang pagsilbi sa Panginoon, pag-iwas sa kasalanan ay panglabas lamang. Panglabas. Para hindi tayo makitang masama. Ang ating pagsunod sa Panginoon noon ay takot. Natatakot tayong mapunta sa impyerno. Natatakot tayong parusahan niya. Which is totoo naman. Isipin nyo ngayon, ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi lamang takot, kundi dahil pag-ibig. Lord, mahal kita. Ayoko nang gawin ito. Hindi ko na ito itutuloy pa dahil alam ko na ito pala ay nakakalungkot sa iyo. At napabawasan, Lord, ang level ng aming fellowship sa iyo. So yun po ang nangyayari ito, magkakasala tayo, napabawasan ang ating fellowship sa Panginoon. Kaya lumalayo tayo ng lumalayo. Nararamdaman natin parang ang mga dasal natin na hindi na nadidinig, parang adayo na ng Diyos, parang tayo ay laging hindi mapakali. Wala tayong kapayapaan sa puso natin. Yun ang nangyayari sa atin ngayon. Okay? Ang pagsunod natin noon ay para ma-impress ang tao. Ngayon, isipin niyo po, nung ma-born again tayo ngayon, nagsiserve tayo ngayon, lalo pa tayo nagsiserve, pero nagiging iba ang pakay natin. Ang pakay natin ngayon, gagawin ko to para malugod ang Diyos. Gagawin ko to hindi para sa mga kapatiran. Gagawin ko to dahil ito ang aking pagsabi, pag-express ng aking pag-ibig sa Panginoon. So we're doing things ngayon sa simbahan, sa ministry, dahil mahal natin ang Diyos. Na iba kaya nga sabi, yun na ang the new way, the old way. Hindi na dahil susunod ka, dahil inutusan ka ng batas. Susunod ka na ngayon dahil mahal mo si Kristo. So we are now obeying God out of His love. Malaki po ang kaibahan. Malaki ang kaibahan. Kagaya nga ng example natin sa yung ginamit natin sa mga anak natin. So makikita niyo po, na-release na tayo sa batas, sa takot ng batas, hindi ibig sabihin, ibabaliwalain na natin. Alam natin na mayroong mga batas dyan, pero hindi na tatakot kasi alam natin, kaya na natin sundin. Hindi ka mukha po nun, wala tayong paraan. Kaya nga puro kinukondema tayo. Kinukondema tayo, kaliwat, kanan, taas at ibaba. Ikaw ay magnanakaw, ikaw ay sinungaling, ikaw ay masamang tao, wala kang respeto, puro ganun. Pero ngayon, kaya tayo sumusunod na lamang noon, ang mga tao noon ay panglabas. Titin natin, panglabas kanilang. Pero ngayon, makita nyo, nung na-born again kayo, dati naman hindi kayo gumigising na maaga eh. Ayaw natin gumising na maaga, ayaw natin magsimba noon. Gusto natin ang simba, mamaya na lang. O bukas na lang. O tsaka na lang, skip ako ngayon. Pero napansin nyo, nung na-born again kayo, iba. Gigising ako. Kailangan pumunta church. Kailangan mag-practice kami. O Friday ng gabi. Bakit hindi kayo hihirapan ngayon na spend nyo Friday night or
Thursday night para mag-practice. Hindi ka mukha nun, ang araw ko. Bakit ako kailangan gawin yun? Sa akin tong Webes, sa akin tong Biyernes. Now we're doing really. Sino na sa inyo? Meron ko ba na papansin nagreklamo? Bakit ka practice pa tayo? Bakit tayo magpa-practice? Wala, di ba? Ang tanong, kailan tayo mag-practice? Anong oras ang practice natin? Ang hinahanap ng bawat isa, asan na yung song list? Hindi lumalabas sa bibig nyo yung, bakit magpa-practice? May service na naman pala tayo sa Sunday. Bakit kailangan na naman tayong pumunta ng maaga doon? Hindi na. Ang hinahanap natin, ano ang kakantahin? Papaano kakantahin? Papaano natin matutulungan ang congregation na sila din ay makapagsamba? Yun ang, halimbawa pa lang yun ang grupo ng mga worshiper. So, maiiba po ang inyong desire na magsilbi pag kayo ay nabago na ni Kristo. Hindi kayo napipilitan. Nung araw, di ba? Inaano natin, sasama ako sa posisyon. Sasama ako dyan. Magpipinitensya ako kasi sabi ni Lola, sabi ni Lolo, inutos sa akin. Pag hindi, ako ay mapupunta sa impyerno. Sasama ako sa posisyon. Sasama ako sa kung ano, kukursilista, kung ano-ano pang mga panata ang gagawin natin. Sinabi kasi ni Lolo, tinakot tayo. Takot tayo sa Diyos. Ang Diyos noon ay nagpaparusa, nagdadala sa atin sa impyerno. Hindi ka mukha ngayon, natin na may Diyos, pero mahal niya tayo. Tutulungan niya tayong sumunod. Tutulungan niya tayong maglingkod sa Kanya. Kaya sinasabi po ng Biblia, may bago na. There's a new way in serving the Lord. There's a new way in doing it. Ang kasama na natin, sabi, new way, because we're living in the Spirit. Ibig sabihin, kasama na natin ang Espiritu ng Diyos na bago na tayo. Examinin niyo ang inyong paglilingkod, yung relationship, yung sa simbahan, yung pag-attend sa Bible study, sa mga discipleship group. Lumalabas kayo, nagpupunta kayo doon, kahit malamig ang gabi, kahit late na matapos. Hindi ka mukha ng araw. Yayain mo lang ng prayer, magdasal tayo. Ayaw natin nun. Gusto natin ang ibang mga gawain. Kaya nababago. Ang tao ay nabago sa kanilang paglilingkod sa Panginoon dahil na-release na sila sa kapangyarihan ng batas. Hindi na sila natatakot sa batas, iginagalang natin ang batas. Ginagalang natin. So, naputol po ang relationship kasi iba na ang pangitain. Nung po kami ay nagpunta dito sa Australia, siyempre, nung naging citizen na kami, nawala na po yung namin kasi automatic yun i-give up na yung Filipino citizenship mo. Unless So kami po ngayon ay Australian citizen na. So anong relasyon namin sa Pilipinas? Hindi kami nagbabayad ng batas doon, hindi na kami bumoboto. Kahit anong mangyari, hindi kami hawak na ng Pilipinas kasi iba na ang relasyon namin ngayon, iba na ang citizenship. Nasa Australia na. Wala nang magagawa ang Pilipinas sa amin kung meron kaming hindi sundin doon. Kasi po, protektahan na kami ng citizenship ng Australia. Ibig ba namin sabihin na itatakwil na namin ang Pilipinas? Hindi na kami Pilipino. Galit na kami dun sa mga kababayan namin. Hindi. Nag-iba lang ang relationship. Parang ganun po. Hindi natin babaliwalain ng batas kasi nasunod na pala yan eh. Hindi na tayo nasa ilalim ng batas. No, igagalang pa rin natin. So, hindi nga tayo bumoto doon, pero kung sino man ang binoto ng mga tao doon, igagalang natin ang presidente, ang mayor, ang senador, although hindi tayo bumoto. So, iginagalang natin. Kamukha po ng batas. Sinabi, putol ang relasyon natin sa kanya. Ibig sabihin, putol ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kung ano ang sabihin ng batas, yun ang gagawin natin, huwag ka magnakaw, pero gagawin natin dapat. Hindi nga tayo nagnanakaw, kumukupit tayo, pakitang tao. It's not from the heart. Ngayon, sinabi ng batas, huwag mong gawin yan, we're doing it from the heart. Naiiba po. Iiba ang ating relasyon sa pagsunod pag tayo ay na kay Kristo. So, yun ang sinasabi nitong Romans 7:6. Iba na ang pananaw mo sa batas
Kaya mag-iiba na rin ang iyong pagsunod. Mag-iiba na ang iyong pag-serve. Okay? So ngayon, hindi na po tayo nagre-reklamo. Hindi na natin sinasabi ang gawain sa church ay burden. Ang gawain sa church, gagawin ko na naman, magsiset up na naman ako ng mga instrumento, bubuhatin ko na naman yan, set up ko na ng camera, ang lahat ay gagawin na. Magluluto. Okay? So lahat yan ay naging maluwag. Hindi na tayo nagsisilipan. Bakit si ano naka-roster nun eh? Bakit ako na naman? Makita nyo, hindi nyo na hinahanap yon. Hinahanap na, kailan mo ko i-roster? Kailan mo ako bibigyan ng assignment? Hindi ba ang ganda po ng ating paglilingkod sa ngayon? Kasi binago ng Diyos ang ating pangitain sa pagsunod at pagsisilbi. Okay? So maganda nga ngayon, ito, bibigyan ko ng example. Kamukha nun, hindi nakasama namin kahapon si Andrew at si Lynn, so hindi sila makakapagluto. Sino nag-take over? Si Jeff at si mas sarap ng ng mga hinanda nila. Did you feel naobliga ka ba, Jeff? Napilitan ka ba? Bakit po ako si Andrew nagluluto tuwing Sabado? Hindi. He did it for Charlie, I'm sure. Gagawin ko to kasi ang kapatiran ko ay hindi meron siyang gagawin, meron siyang pupuntahan, magpa-party po siya, magdi-dinner tapos ako magluluto. Wala, hindi po mapasok sa puso yun. Again, that's because we have a new way of serving God. Hindi na nagsisilipan, hindi na naghahanap ng hindi mo ginawa yan, obligasyon mo yan. Ang Kristiyano ngayon, pupunta tayo sa church ngayon, at tunay na Kristiyano. Pag may nakitang dapat maglagay ng mga silya, maglagay ng mga mesa, di na natin hinihintay yun. Nasa worship team ako eh. Kayo dyan. Kasi ang hawak ko ay mic, ang pagsasalansa ng mesa, ng silya, ang pag-aayos niyan ay no! Kahit mga worship leader, manunugtog, ay mag-aayos ng silya, lalagay ng mga kurton, mga cable. That's a new hindi na kayo makikita ng pag-serve burden. Mahirap. Mamaya, magliligpitan na naman tayo, magbubuhat tayo. Makikita nyo, lahat ay kumikilos. Hindi naghihintay. Trabaho yan ni Andrew, trabaho yan ni Erwin. O ako ang worship leader ngayon, hindi ako muna magliligpitan. Hindi. Lahat ay naghahanap rin. Again, kasi nga, hindi natin na-realize that's a new way of living. That's a new way of serving God. Mas maganda. Kaya nga, ang sabi kasi, sa Romans 8:4, pinadala niya si Kristo. Sabi, He did it. God sent His Son para matapos na ang lahat ng hinahanap, ang requirements ng batas. Ano ba ang requirements ng batas? Uulitin po natin. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin to. Huwag mong sasabihin yan. Huwag mong titignan yan. Huwag mong ilalagay sa puso mo. Puro wag. Okay, so dumating si Kristo. Ginawa niyang lahat yun. Perfectly siya ang nakasunod. Kaya ang sabi, He did this. Jesus Christ did all the requirements of the law. Okay. Ngayon, ano ngayon ang resulta natin? Magpapakasaya na ba tayo? O si Kristo, sinunod ang batas? Ano ngayon ang relasyon natin sa Kanya? Kung ikaw ngayon ay naki Kristo, ang tingin ng Diyos is as if ang tingin din niya sa'yo kung kaisa ka. At si Kristo, nagkaisa na kayo. So ang tingin ng Diyos sa'yo, ikaw din ay nasunod ang lahat ng requirements ng batas. Okay? So yun ang mahalaga pagka you attach yourself to Jesus Christ. Meron kang relasyon kay Kristo. Ikaw ngayon, ang tingin ng Diyos ay righteous. Hindi nagkasala. Justified. Ikaw ay nililinis. Ikaw ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Glorification. Okay? So we no longer follow the sinful nature, but instead follow the Spirit. Kaya ang nangyari, yung tumitibok sa loob, sa dibdib natin na sinasabing, kasalanan, sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao, ang bumubulong ngayon sa atin ay ginawa yun. Bakit mo
sinabi mo, yun na, hindi audible, pero yun ang parang nararamdaman natin. Kaya ang gagawin natin, matutulak tayo, Lord, sorry. Tawanin ako, linisin ako. It's no longer condemnation. Ang pumapasok, tumitibok sa dibdib natin, kung hindi pagsabi, pagpulong ng Espiritu na sinabi na mali ang ginawa natin. Okay? So again, hindi po sinasabi ng Biblia lahat na born again ay magiging perfect, hindi na magkakasala. Kaya nga, meron pa rin tayong Holy Spirit binigay sa atin. We no longer follow our sinful nature. Ano ibig sabihin po? Kasi nga, pag wala kay Kristo, ang sinful nature, ang makasalanan natin, kasarian, sinful na sitwasyon natin, ayun ang susundin natin. Ang sabi ng Biblia, ang wala kay Kristo, ang laman ng kanyang katawan, ang dikta ng laman, ang sinusunod, ang ginagawang mga bagay na masarap, makakapagbigay ng ligaya, yun ang sinusunod natin. Okay? Ang mga dikta ng kamunduhan. Again, we no longer follow our sinful nature, but we follow the Spirit. Okay, so ngayon, ang tanong, maaaring mayroon kayo nagtatanong, paano po ako makakasiguro na ako ibinago na ni Kristo? Paano ko makakasiguro na ako ay born again? Marami pang nagtatanong yan. Bagamat sinabi na ng Biblia na ikaw ay born again, ikaw ay bago ng nilalang, ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, syempre, ang tao kasi, ang tendency ng tao, naghahanap ng ebidensya. Lahat ng tao, gano'n, naghahanap ng ebidensya, makikita, mararamdaman, madidinig para maniwala siya. Okay, so hindi natin mararamdaman na tayo ay born again. Hindi mo kagad magiging masaya, hindi ka kagad magiging masunurin, mapagkumbaba, hindi nararamdaman yun, hindi kagad. Pero naman, unti-unting lumalabas yun, magiging obvious. Ang isang ebidensya po, kung tatanungin nyo kung kayo ay born again, ay ano ba ngayon ang pangitan mo, pakikitungo mo sa kasalanan? Kailangan nag-iba na yun. Pag hindi nag-iiba yun, ikaw ay hindi pa maaaring malaking katanungan kung ikaw ba ay talagang born again na, kung ikaw ba ay Kristiyano. Yun ang unang magiging ebidensya na isang taong pinanganak na muli. Iba na pananaw niya sa kasalanan. Ikinahihiya na niya ang ginawa niya sa nakaraan. Siya ngayon ay napakadaling maapektuhan kung may nagawang masama. So we no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Kaya yung mga nagpa-prompt sa atin is the presence of God or the Holy Spirit in us. Ang sinabi po ng Biblia, ang isang taong na born again, at the moment that you accepted, surrender your life to Christ, the Holy Spirit will begin living in us. Yun ang mamumuhay sa ating kagad. Kasi nga, as if that moment na sinabi mo, Panginoon, ako'y makasalanan, sinusurrender ko sa buhay ko, naniniwala ako na ikaw ay namatay sa akin. Pinagbayaran mo aking kasalanan. Yun lang ang nire-require. Namatay ka sa kasalanan ko, pinagbayaran mo kasalanan ko, ikaw ay inilibing, at ikaw ay nabuhay na maguli. Kaya ikaw ay Panginoon ko. So pag pinaniwalaan mo yung mga bagay na yun, it's no longer na mga kung ano pang mga ceremony or mga fanfare na kailangan i-display mo, not at the moment. The Holy Spirit will begin living in us. So nasa atin po ang banal na Espiritu na namumuhay na sa atin. Ayun ang sinabi. Kasi pag hindi mo na sinunod ang sinful nature mo, but instead ngayon, ang banal na Espiritu na ang atin. The Holy Spirit is in us. It's in you. Ang kagandahan po ng Holy Spirit, hindi ka kagad niyayanig. Hindi ka kagad tinatakot, mararamdaman. Kasi nga, ang paggalaw ng Holy Spirit is a sweet, soft voice. Pero nandun siya, pinapalalahan na tayo. So lahat kayo na kay Kristo ay nandoon ang Holy Spirit. So it's impossible for a child of God to be possessed by any other spirit.
So, kayo makikita nyo sa church na ito, wala na tayong deliverance. Ang mga tunay na church ay wala nang deliverance ministry. Ibig sabihin po, no, may mga church na mayroong deliverance ministry. Ang trabaho ng mga nandun ay i-exorcise, alisin ang mga espiritu, mga samang espiritu sa mga nagkasakit. Yung nagkasakit, ang sabi nila kasi mayroong evil spirit sa'yo. Nagkasala ka, may evil spirit sa'yo. Hindi ka nagpunta ng church, may evil spirit sa'yo. Hindi ka sumunod, may evil spirit. Kaya meron silang deliverance ministry. Pero sa atin ngayon, ang tunay na church po, naniniwala na nasa atin ang Holy Spirit. Why would you need deliverance? Because it's impossible na pasukan tayo ng iba pang espiritu. The Spirit of God reside in you. And nothing else can be with you, reside in you. Kung, ito po kung totoong hindi lamang sa bibig, hindi lamang sinabing, Kristiyano ako, naniwala ako kay Kristo, kung talagang naniwala ka, sisihan mo ang kasalanan, alam mong naniwala ka na ngayon. So, lahat tayo ay nasa atin na ang Spirit. Diba? Temptation, takot. Pero meron tayong pag-desire na pagsunod. Susundin natin. Kaya, yung utos ng 10 Commandments, na wala na ang ceremonial law, wala na mga sacrificial law, kasi nga yun ang inabolish ni Jesus Christ. Sabi niya, inabolish ko na yan, pinako ko na sa cross, kasi there's a new way of approaching God, and that is through Jesus Christ. Final sacrifice na ngayon, kaya hindi na natin kailangan paulit-ulit pang gawin para mapatawad tayo sa kasalanan. Kailangan lang natin mag-umpisa. Lord, I did this. I'm sorry. Forgive me. Help me. Ang sinabi ng Biblia, ang pangako ng Biblia, kung sinabi mo yun, kung taimtim kang nagsisi, papatawarin tayo. He is faithful and just for sin. Okay? So, just as everyone dies because all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Tandaan po natin, ang kabinalan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ay mamamatay. Before that, ilang beses ko siguro na nasabi to, God's plan is for us to live from eternity to eternity. Dahil pumasok ang kasalanan, kaya ang lahat ng tao ay mamamatay. Ito pang dahilan, bakit tayo nagkakasakit, tanda, hihina? Because everyone dies. Lahat ay mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Alam niyo ba, kaya kayo nagkakasakit, kaya hindi tayo nagkakasakit para tayo'y namamatay. Kaya tayo nagkakasakit. The other way around. Iniisip natin, mamamatay ko dahil sa sakit. No, kaya ka nagkakasakit dahil ikaw ay patungo sa kamatayan. That's our situation. Our bodies are dying. The cells are dying. It's because of the curse of sin. Kaya yun po, daming sinasabi, everyone dies physically, will die. Pero ang wala kay Kristo, instantly, dead in the spirit. Kaya nga, nanggaling kay Adan, lahat tayo ay galing. But everyone who belongs to Christ will be given new life. Teka, paano po, Pastor? Sabi ng Biblia, ang mga tao ay lahat ay mabubuhay. Totoo, makasalanan at mananampalataya, mabubuhay. They will live. They will become immortal na, hindi na mamamatay. Yung mga makasalanang namatay ay mabubuhay sila at sila ay mag-spend where? Sa walang hanggang kaparusahan. Ngayon, bakit po sinasabi sa Corinthians, yun lamang na kay Kristo ang bibigyan ng buhay? Alam ko po, ang nasa impyerno ay buhay din. They're aware. Kasi nga, matatawag ba nating buhay ang mga nandoon sa impyerno? Kasi, buhay nga sila, aware sila, but all their wishing na sinisigaw nila, mamatay na ako para hirap nito. Parang hindi buhay yon.
Kaya nga ang mga Kristiyano lang ay may bagong buhay, bago na at saka tinatawag na buhay. Ang presensya natin sa Panginoon, tinatawag nating buhay. Anumang walang wala sa presensya ng Panginoon, hindi natin tinatawag na buhay. Ang pinangakuan lamang ng bagong buhay. Dito, bago ang buhay mo, habang nabubuhay ka, maraming mababago, at pag namatay tayo, ang presensya natin sa Panginoon, yun ang tinatawag na buhay. Bakit ayaw? Bakit pang ayaw ka at tumili? Bakit pang napakabagal surrender nila ang buhay nila kay Kristo? Ibibigay naman bagong buhay. Kasi nga, maaaring hindi pa nila naiintindihan ang mga bagay na ito, relationship na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang linaw-linaw po, everyone who belongs to Christ, ano pa ba? Hirap. Sino mang na kay Kristo ay bibigyan ng bagong buhay. Hindi bagong physical body, kundi bagong buhay, bagong pananaw, bagong relationship, bagong puso, bagong pag-iisip, bagong pag-iisip. Po, yan kasama sa pagbibigay sa bagong buhay. Ayaw ba ninyo? Bakit po ang ino-offer na yan ng Biblia, ino-offer sa atin ay ang hirap pang intindihin. 3 linya, ilang words lang. Everyone who belongs to Christ will be given new life. At lahat naman tayo ay nakatikim na yaan, naramdaman nyo na. Kaya nga, sabi ko kanina, ang pagsisilbi natin ngayon ay bago na. Hindi na tayo napipilitan, kundi gusto natin. Naghahanap tayo ng gagawin natin. Okay? When you came to Christ, you were circumcised. Okay. So alam naman natin, siguro hindi na natin kailangan explain pa kung ano po ang circumcision. Circumcision po na ng mga lalaki noon, tinatanggal po ang meron silang pinuputol na skin para mawala yon. That's physical circumcision. Ngayon, meron pang sinasabi ang Biblia na circumcision din. Pagputol din. Ano ang pinuputol? Ito. Circumcised by not physical procedure, Christ performed spiritual circumcision. May pinutol. May pinutol sa atin. Kagaya ng physical circumcision, may pinutol. Okay? Merong inalis. Ano ang pinutol sa atin? Cutting away of your sinful nature. So, kung hindi pa tayo nakakatikim ng spiritual circumcision, alam nyo, malalaman nyo, mararamdaman nyo. Kasi nga sabi ko, binanggit ko kanina, kung ang view nyo sa kasalanan ay pareho pa rin, di kayo nahihiya, wala kayong condemnation, wala kayong takot, wala kayong pag-aalala, then something is not right. A truly born-again Christian will have a very sensitive awareness of sin. Kasi pinutol na. Cutting away of your sinful nature. Okay, makikita nyo po, cutting away, hindi ni-remove. So, the Bible is not saying, pag na-born again ka na, inalis na ang sinful nature mo. Hindi. Meron pa rin tayong sinful nature, pero nabawasan kapangyarihan. Kaya nga, cutting away, nabawasan. So, makikita niyo po, ang Kristiyano ay nadadapa pa rin, nadadapli sa pananalita, sa paggawa, pero hindi pa tayo magiging sinless. It's impossible. Kaya kailangan natin ng sinasabi nga sa 1 John, paulit-ulit na kung nagawa mo yan, humingi ka lang ng tawad, tawad. Okay? So, circumcised na ba ang ating mga puso? If we receive circumcision, spiritual circumcision, and that is evidenced by your relationship with sin. Ang inyo bang pakikitungo sa kasalanan na nangyayari pa sa buhay natin, ang una pong maaalis, mababago, ay hindi na natin gagawin purposely. Hindi na sinasadya. Maaring madaples sa oras ng kahinaan, paggawa yun, pero hindi mo na ipapamuhay. Sinasabing ipapamuhay, paggising mo ng umaga, yun ang pinapunterya mo. Gagawin mo maghapon, yun ang iniisip mo. Tapos gagawin mo yun kahit sabihin na nilang wag. Kahit ikaw ay pangaralan,
kahit ikaw ay bigyan ng lahat ng counseling, lahat ng teaching. Okay? Pero pagka ikaw ay naki Kristo, your circumcision, spiritual circumcision will happen. Mahirap po intindihin. Okay? So, it's not po literal ang sinasabi. Dapat ba nabawasan ang ating paggawa ng kasalanan? Significantly nabawasan. Hindi na natin sinasadya ang bagay na yan. Bakit? You were buried with Christ. Parang naulit na natin ito, nadinig na natin. Diba? Nadinig natin yung sa first chapters ng Romans. Makikita niyo po, bakit may mga utos sa Biblia na paulit-ulit? This is Colossians. Romans, nadinig nyo, ilang beses sinabi, we're buried with Christ, we're dead to sin. Ito na naman po, Colossians, you were buried with Christ when you were baptized. Okay, yun, ang pinakita nyo nung kayo nagpabautismo, in-identify nyo ang sarili nyo, nung kayo inilubog, as if namatay at nilibing na kasama ni Kristo. So, pag pinapag-ulit-ulit ng Biblia, ibig sabihin, importante. Kailangan natin matandaan. Okay? So, importante, inulit na tayo patay na, namatay na kasama ni Kristo. And with Him, you were raised to a new life. New life na naman ang binabanggit. Bagong buhay. Okay? Why would someone die and tapos nabuhay siya uli, pero yung lumang pagkatao pa rin nandoon? Kailangan bago na. Kasi nga, pagaya ng nangyayari kay Kristo, siya ay katawang tao nung siya'y nabuhay, glorified body na. And it's the same with us. Kung tayo po ay namatay kasama ni Kristo, ating pamumuhay ngayon ay bago na sapagkat tayo'y nabubuhay na kay Kristo. Okay? You're trusting the mighty power of God who raised Christ from the dead. Yun ang pinakahan natin nangyayari ngayon. Yes, nangihina tayo kung ano nangyayari sa katawan natin, kung anong medical situation, but one day, God will resurrect us to a new body. Wala na po. Wala nang inaalala natin ngayon. At the moment, yes, nandiyan pa siya. Kaya nga, ang sabi, you trust the mighty power of God who raised Christ from the dead. Gano'n na kayong kapangyarihan ng Diyos para buhayin niya si Kristo na namatay. Walang hangganan. Walang limitasyon. So, kung ginawa ng Diyos kay Kristo yung gagawin, again, if you are Christ, okay? You were dead because of your sins, because your sinfulness, you were dead. Patay ikaw spiritually, patay ang relation mo sa Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa iyong paggawa ng kasalanan, pero yun daw ay na-cut away. Again, reflecting dun sa unang sinabi, na circumcision, naputol na, nabawasan na yung sinful nature, hindi complete na alis, then God made you alive with Christ for He forgave all our sins. Nakita niyo na po, ang relasyon kay Kristo, lahat ng area sa buhay natin, nasasakop niya, nababago niya, nare-reconnect niya. Spiritually, na-reconnect na tayo sa Diyos. One day, we will be resurrected physically in body. Katawan natin ay mababago na again because of Christ. So, hindi ko na kaya ito. Hindi ko na paano pa ipapaliwanag kung maliwanag na sinabi ng Scripture. Because Scripture po ang nangungusap sa atin. Ang Scripture ang sabi sa atin. Hindi ko po ito isip, wala po ang idea. It is just expounding, ipinapaliwanag natin ang konteksto sabi ng Biblia. So, bago na tayo kay Kristo. Tayo po ay may bagong buhay. Bago na ang pananaw sa kasalanan. So, ano mangyayari sa atin? Balikan natin ang scripture natin. We can now serve God in the old way, but a new way of living. So, lahat po kayo, sasabihin natin ngayon, maaaring may katanungan sa inyo, hindi po ako, wala akong boses. Hindi ako marunong humawak ng gitara, hindi ako marunong
magturo, hindi ako marunong mag-explain ng script na ano po, ng Biblia. Wala po akong magawa. Hindi mo ba alam, kapatid, na ikaw, pag pumunta rito sa lansangan, mag-ayos ka ng silya, tulungan mo pa ihanda ang mga kape, ihanda ang mga tinapay, ihanda ang mga communion, ayusin mo ang mga kable, pagkatapos tulungan mo ang mga kapatiran sa pagbubuhat at pagliligpit. Yan ay pagsisilbi sa serving God. Wala naman pong sinabi na ang mga nagsiserve sa Panginoon ay ang may hawak ng mikropono o tumatayo sa pulpito. Hindi po sinabi yun. Serving God in your capacity. O maaaring hindi ka makapagpunta sa church. You're just a mother. You're a mother with small children. Then you're being a mother. Fulfilling your role as a mother, teaching your children with godly fear, teaching them to know who God is, that's serving God. Pinagdasal mo ang iyong mga kapatiran, yun lang ang magagawa mo, nasa bahay ka, that's serving God. You're in encouragement, a good testimony. You're someone na makikita nila na ikaw pala, ganyan pa. Yan po, serving God. So we can serve God in many different capacity. Hindi lamang po sa harapan, sa likod. Magagawa natin yun. Ang mag-aalaga ng mga bata, yung mga Sunday school teachers natin, nandoon sila. Alam niyo bang napakalaking silbi sa Panginoon? Dahil hinuhumog ang mga bata sa kanilang musmus na pag-iisip kung sino ang Diyos, kung ano ang mga sinasabi ng Scripture, kaya tinuturuan na ng mga Scripture reading, Bible verses, serving God. So lahat po tayo makakapag-serve sa ating Panginoon. Huwag niyo pong iisipin na ang mga nagsiserve sa Panginoon ay yung mga misyonaryo, mga evangelist na nandoon sa China ngayon, sa ibang lugar na nangangaral, na nanganganib ang buhay. That's not the only way serving God. In every small capacity, serving God if we're doing it from the heart. Ito lang ang magagawa ko. Then God sees that as serving Him. So look for ways po na to be involved in a ministry. Any ministry po, talk to us because lahat po tayo ay yun lang ang pagsasabi natin na, Lord, thank you. I'm willing to serve you sacrificially at buong puso. Let's pray po. Thank you, Lord, for speaking to us from Romans 7:6, telling us, Lord, there's a new way of serving you, and that is now realizing, Lord, na iba na aming relationship sa mga lahat ng kautusan. Hindi na kami natatakot, hindi lamang condemnation, hindi lamang guilt, hindi lamang kung ano-anong nararamdaman namin para kami lalong manlumo, lalong malubog sa kasalanan. Salamat, Lord, sa Espiritu. There's a new way of living, serving in the Spirit. And that is in you living in us, recognizing that we have been redeemed, we have been purchased, we have been cleansed, we have been forgiven. Lahat pong yan ay nangyari dahil kay Kristo. Wala po kaming nagawa, magagawa, aasahan kung wala kay Kristo. Salamat, Lord, sa malinaw na sinasabi mo na ang relasyon kay Kristo ay napaka-importante sa amin. Sa amin pong mga matagal ng Kristiyano, mga bagong Kristiyano, o hindi pa Kristiyano, ang relasyon kay Kristo ay hindi mapapaliwala, hindi maseset aside, hindi mawawala, hindi pwedeng mangyari, magtagumpay nang wala kay Kristo. Salamat po sa church na ito, ang itinataas namin, pinagbubunyi namin, niluluwalhati namin ay si Kristo na siya ang naging dahilan, ang naging reason, ang pinagmulan, ang author, ang finisher ng aming pananampalataya, ang aming magandang relasyon ngayon kay Kristo. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa kalinawan na yan, we will serve you. We will serve you from our hearts, Lord. Lord, not from any other motives, not from any other
ambition or self-glorification, kundi ikaw ay maluwalhati sa aming pagsisilbi. At para masabi namin, Lord, this is our way of saying, thank you. Thank you for our salvation. Thank you for your grace. Thank you for your uh, forgiveness. So help us, Lord, to once again, Lord, give glory unto you sa lahat ng aming gagawin. Salamat sa pagpapaalala, Lord, whether we eat or drink, we do it all for the glory of God. So, Lord, help us. Help us, Lord, to have and make it firm, Lord, ang aming kaligtasan sa pagpapatuloy ng pagsisilbi sa iyo, pagpapatuloy ng paggawa ng kabutihan. Tulungan mo kami, Lord, yan sa area na yan kasi hindi namin kaya on our own. Again, once again, church, before I call on the worship team, let's do it. Let's pray for one another. Pray with one another kasi yan ang kailangan natin talagang. Let's do it before we call on the worship team. Let's pray muna.